Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again. Nakakatuwa kasi ang bilis lang talaga ng panahon, no? Meron akong 3 anak. Ganda nga, no? Kung napapansin nyo sa labas, ang ganda-ganda na ng araw. Pwede nang maglakad-lakad. Pwede nang maglakad-lakad, no? Kasama yung mga bata, pero still malamig pa rin. Hi! Ayun na nga, ito na ang aking baby Dahlia. Ito na si baby Dahlia. Kamukha ni? Dilan. Kamukha ni? Dilan. Kamukha mo si Dahlia? Okay. Kamukha mo nga. Oh, slowly, gentle. Baka mauntog. Gentle lang. Oh, yan na. So, kami ay mag-turn. So, ayan nga, kwento ko lang no. Kasi, ang due date ko talaga is February 6. 3 weeks na kami. Ang bigol lang. So, ayan, sobrang bilis lang ng panahon. Tapos, anak ako February 8. So, hindi ko naman expected na... si daddy hindi ko naman expected mag-overdue ako kasi si Dylan tsaka si Dominic ay sobrang aga. Si Dominic ay 38 weeks, tapos si Dylan ay 36 weeks. Si Dylan ang pinakamaaga. So, si Dahlia naman ay overdue ng 2 araw. Pero ano naman yun, sabi ng doktor 41 weeks ay safe pa naman daw yun. So, wala akong dapat ikapangamba. Tulad ng sinabi ko kanina, February 8 ako nanganak. So, at pag hindi pa ako nanganak within February 6, babalik ako ng February 11 para sa check-up. At dapat babalik ako ng February 11 para sa induce na nga. I-induce na ako, papaanakin na ako kasi nga hindi pa ako nanganganak ng February 6 due date ko. So, February 11 ay 41 weeks ako noon. So, hindi na nga umabot at February 8 lumabas na siya. Hindi ko na-expect kasi nga expected ko talaga baka abutin man ng 41 weeks. And then, ayun na nga, that time, February 8, nag-aya yung asawa ko na lumabas. Sabi ko, baka kulang ako sa lakad-lakad. Kulang lang sa tagtag. Pero, you know guys, hanggang 8 months ako nag-work. Sa trabaho ko, sa Subway. So, akala ko kasi mapapaaga ako manganak, kaya nag-stop ako ng 8 months. So, dapat sabi ko, kahit abutin ako ng 9 months ay okay lang. So, yun, lumagpas pa pala ako ng 40 weeks. And then, ayun na nga, nagpunta kami na grocery store. Naglakad-lakad kami doon, namili kami. Ikot-ikot kami. Parang hirap na rin ako no, na nung kinagabihan na yun, ng February, parang madaling araw, February 8 ng madaling araw, parang masakit na yung tiyan ko, contraction na siya kung sabihin. Nabukasan parang nananakit-nakit na. And then, naglakad-lakad kami doon sa grocery store. At after nga nung naglakad-lakad kami, nakakapamili na kami ng lahat ng kailangan namin. Pag-uwi namin dito sa bahay, may nakita akong dugo sa panty ko. Sabi ko, hala, teka lang, parang naihi ako, pero hindi naman talaga ako naihi. Tapos, sabi ko kay Vincent, hala, daddy, nanganganak na yata ako. Sabi ko, may lumabas na dugo. Parang dark brown na red, ganun. Sabi ko, manganak na yata ako. Sabi ko, may lumabas na dugo. Tapos, ayun na nga, pinakita ko sa kanya, tinignan niya, sabi niya, tinawagan niya yung biyanan ko, si nanay, dead na yun na nga, sabi, asan ka na ba, ganyan. Tinanong kasi nga, walang babantay sa 2 bata, kasi that time si Tito Nonong may pasok. So, ayun, tamang-tama naman yung biyanan kong babae, si nanay, pauwi na. So, sinundo niya na para mapabilis. Kasi nga, didiretso na kami ng hospital, kasi emergency. Then, tapos that time, habang naantay ko, kung nga sabi ko, papakiramdaman ko pa muna, ang dami nang lumalabas na dugo sa akin na may tubig, tapos parang brown. Nangangamba na nga ako, natatakot na nga ako, kasi syempre overdue na nga, baka makakain na nga siya ng tae. Yung gano'n, ang dumi. Tapos kasi iba na yung kulay ng dugo ko yung parang ano na siya parang brown na madumi na, parang, ewan ko, parang kanal na kulay. Tapos ayun na nga, nung pagpunta namin sa hospital, hindi na ako nagpalit, kasi sabi ko doon na lang ako magpapalit. Nag-o-offer naman sila ng ng hospital dress, gano'n. Tsaka mas komportable ako pag gano'n yung suot. And then ayun, nung napunta na kami doon sa dito sa hospital, parang grabe, sobrang sakit. Di ko may paliwanag kung ano ba yung sakit na nararamdaman ko dito sa pangatlo ko. Ginawa ba ako ng ihi? Hindi ko alam kung bakit. Ang ihi ko parang parang ang dumi-dumi. Parang may kasamang dumi ng bata. Hindi ko alam.
Basta ang garan ng kulay ng ihi ko. Tapos nung naka-admit na ako, hindi ko na kaya, sabi ko sa asawa ko. Sobrang sakit talaga. Parang pinakamasakit sa tatlo na experience ko mag-labor, itong pangatlo ko. Kasi nung kay Dylan parang hindi naman gano'n, na parang na ano ko pa, kakayanan ko pa yung sakit. Pero dito sa pangatlo ko parang sobrang sakit, parang napapailing na ako gano'n. Tapos ayun, that time alas 3 kami pumunta doon ng hapon sa ospital. Tapos hanggang alas 7 wala pa yung doktor. Mga nurses lang yung nandoon sa sa ospital. Yun din ang dito pangit. Kulang sila sa mga doktor dito sa Canada. Kaya nag-i-encourage sila ng mga doktor na mag-migrate dito, ganun mga professional. So ayan, back to the story. Nandun na ako, nakahiga na ako. Tapos alas 7 wala pa yung doktor. Hanggang siguro mga 7:40 dumating yung doktor. Nararamdaman ko humihilab na yung bata, yung si Dalia. Humihilab na siya, parang nagpupush na siya ng sarili niya. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung dugo na lumalabas. Tapos yung parang gusto ko nang ilabas, pero may pumipigil kasi nga parang may process naman pala yung kung paano sila lalabas yung mga baby. So, yun, hanggang sa nararamdaman ko kusa na siya nagpupush, kusa na siya gustong lumabas sa sarili niya. So, kapag nararamdaman ko gano'n, sinasabayan ko na siya ng push. Hanggang sa, ayun na nga, dumating na yung doktor, lalabas na siya. Ito yung nakakatawang moment. So, sabi ko sa asawa ko, kuhaan niya ng video para naman meron akong remembrance sa panganak ko kay Dalia. Kasi kay Dylan, meron akong video kung paano ako nag-labor, paano ko siya pinanganak. So, yung kay Dominic wala kasi sa ambulansya ko siya pinanganak. So, wala yung asawa ko doon that time sa ambulansya. Doktor lang, tsaka yung assistant na nurse ang nandun sa loob ng ambulansya. Ako, doktor, tsaka assistant na nurse. So, wala akong video kay Dominic na ipinanganak ko siya sa ambulansya. Sabi ko kay Vincent, sa asawa ko, kuhaan niya yung moment na ilalabas sa si Dalia. So, ayun na nga, that time, yung doktor, hindi pa siya naka-gloves. So, hindi pa naka-gloves yung doktor. And then, sabi ng doktor, where's the gloves? So, yung head ng bata, ni Dalia, nasa sa puwerta ko na kasi nga lalabas na talaga siya. So sabi ng doktor, no, just wait, don't push. Sabi nga no. Sabi ko, no, I can't. Sabi ko, hindi ko na mapigilan ako. Kasi yung lumabas na siya. Lumabas na yung ulo ng bata. Sabi ng nurse, oh, the head is there. Sabi nga nun. Sabi ng doktor, wait, yung pala, yung puso ni baby nakapulupot sa leeg. So that time naman nung sabi niya, wait, don't push. Okay, don't push, sabing gano'n. Yung pala, yung puso ni Dalia, 3 ikot nakapulupot sa leeg niya. So, buti naman napigilan kong mag-push nun kasi parang hindi ko pa nararamdaman na pupush talaga. So, nag-stop ako mag-push. And then, ayun na nga, tinanggal lang mabilis yung pagkakapulupot sa leeg. And then, after that, pinush ko na. So, ayun, nakaraos na talaga. Hindi na nga na-videohan ng asawa ko kasi nga hawak-hawak ko yung kamay niya kasi sobrang sakit. Di ko talaga, pero kay Dylan, kay Dominic, di naman ganun kasakit talaga. So, ewan ko ba? No. And then, ayun na nga, nakaraos na sa awa ng Diyos, 7:51, lumabas na si Dalia. And then, ayun, nakakatuwa. Kasi hindi ko na naman siya kamukha. Karaos na kami. And then, hindi naman ako umiyak. Parang pagkatapos na mailabas ko siya, parang wala na. Parang okay na ako. Parang nakaraos na, thank you Lord. Ganon. Tapos, after that nun din, nilinisan ako. Kaya lang si Dalia hindi na siya napaliguan. Ako nalinisan ako, punas-punas lang ganun. And then, diniretso na rin kami sa private room. And then, yun, nag-recover na ako doon. Tapos,
nung kinabukasan din, after 24 hours, ginawa na din siya ng newborn screening. And then after that, umuwi na rin kami. Ganun lang naman talaga dito. Pagkatapos mo mag-deliver, after that day, pwede ka nang umuwi. Kasi syempre marami ring nangangailangan ng room, yung mga pasyenteng bago na dadating. And then, tsaka ayoko na rin naman mag-stay doon kasi nga may mga bata nag-antay sa amin, walang mag-aalaga. Kapag nandun ako, syempre,